Juliana's POV. Good morning, sir. Bati ko kay Sir Maxwell pagpasok niya. Good morning. Gulat na makikita sa mukha niya dahil sa pagbati niya pabalik at hindi lang yun. Nginitian niya ako. Mas pogi siya kapag nakangiti. Breakfast for you. Sabi niya naglapag ng paper bag sa ibabaw ng station na isa ring nagpagulat sa akin. Kayo po, nag-breakfast na po kayo? Tanong ko. Not yet. Do you want to have breakfast with me? He asked at di ko malaman kung bakit ako tumango. Kinuha niya pabalik ang paper bag at pumasok kami sa office niya. Pinagbuksan pa ako ng pinto. Halos 1 year na rin pala na magsimula ako magtrabaho bilang sekretary niya. Sa halos 1 taon na yon, sina Rose at Alexa lang nakakaalam na may anak ako dahil minsan kinikidnap nilang anak ko. Lalo na kapag Sabado tas dadalhin sa mall, bibili ng mga damit at accessories. Ang anak ko naman sayang-saya tuwing kikidnapin ng mga tita niya. Umupo ako sa sofa. Ako na sana maglalabas ng mga pagkain. Ako na, just sit there. Sabi ni Sir Ket na tahimik na ako at umupo na lang. Nagsimula kaming kumain at magkape. Nakakailang kasi nakatingin si Sir sa akin habang kumakain at sumisimsim sa kape niya. May dumi ba sa mukha ko? Mukha ba akong baraho kung kumain? Do you have a boyfriend or husband? Wala po. Anak lang. Why? Po? Why? I mean, you're pretty and I think you're a smart woman and a fast learner. Why don't you have a boyfriend? Wala naman po si ate magkakagusto sa tulad ko na may sabit eh. Hindi ko po alam. They are stupid for not liking an amazing woman like you. Huwag sana ako matanggalan ng trabaho sa biro kong to. Bakit sir, do you like me? Pagbibiro ko. Napatitig siya sa akin na maseryoso at pakiramdam ko. Makakarinig ako ng, you're fired. Yes. Literal na tumigil ang mundo ko dahil sa sagot niya. Si sir naman, nagbibiro lang po ako. And I am not. Napatingin ako sa kanya at nakitang seryosong ang mukha niya habang nakatingin sa akin. You like me as secretary? Grabe naman, nakaka-touch naman yan, sir. Awkward kong sabit, uminom ng kape ko. No, I like you as a woman, as a person. Natahimik ako nakatingin lang sa kape ko. Ang awkward. Hindi ka ba naniniwalang maganda ka? Naniniwala lang ako kapag sinabi ng anak kong maganda ako. Tahimik lang ako dahil baka mamaya ako ano pang masabi ko. You're gorgeous, Juliana. And why do you think I will go to work every day? I barely step foot in my company. Babalik na po ako sa trabaho, sabi ko at tumayo na. Lalabas sana ako na may kamagay na humigit sa braso ko. Nakita ko na ang sarili ko nakasandal sa pintuan. Nakalapat ng mga labi ng boss ko sa labi ko. Kahit tinanghina ako, inipon ko lahat ng lakas ko para mailayo siya sa akin. Ang kaso, concern ako sa parehong braso niya. I've been stopping myself for almost a year now and I don't think I can still stop myself from sleeping. Nanatili akong tahimik habang nakasandal ang noon niya sa balikat ko. Habang nakayakap siya sa akin, ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko at sana hindi niya marinig yon. Pero nakakapaka-imposible dahil parang nang kakawala ang puso ko sa ribcage ko. Sir, I have never been this whipped on a girl before but why am I going crazy for you, Juliana? I admit that I was betting girls but none of those whore made me whip like this. Only my mere secretary made me wrap around her hands since she stepped in my office to apply. I like you, Juliana. No, not. I am crazily in love with you, Juliana, my secretary. Nahigit kong hininga ko sa sinabi niya. Totoo ba? He is right. I am just a mere secretary at wala siyang mapapala sa akin. Tsaka for sure kapag nalaman niyang may anak ako, mawawala rin yung pagkakagusto niya sa akin. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba? My God, bakit nabablanko ako? Juliana, please speak up. Say something. Lasing po ba kayo, sir? I am not completely sober, Juliana. But you still have the same effect on me. And stop calling me sir. Call me Maxwell. Bakit pa siya sumisigaw? Pasalamat nga siya, soundproof ang office niya. Alam ko po na mas better pa na babae para sa'yo at hindi po ako yon. Dahil may anak ako at di naman po ako mayaman. Agad akong lumabas at tanakbo papunta sa elevator para umakyat sa rooftop. Umupo ako sa isang bench at huminga ng malalim. Kanina ko pa pala pinipigil ang hininga ko at parang ngayon lang bumalik yung oxygen sa lungs ko. Ano ba naman kasing pinagsasabi ni Sir Maxwell? Nasasabi niya ngayon dahil ang buong akala niya, single ako. Totoo namang single ako eh. Single mom. Dapat ko na bang sabihin na may anak ako para matigil siya sa kahibangan niya? Paano kapag sinisanti niya ako? Ano ba ang dapat gawin? Saka naghihibang na ba si sir? Seryoso siyang papatulan niya ako?
Ang mga bagay sa kanya is yung tagapagmana din. Yung mga katulad niyang successful sa buhay. Ano ba namang ipagmamalaki ko? Bukod sa anak kong nakaka-proud talaga, wala na. Napatingin ako sa phone ko nang biglang mag-ring ito. Napangiti ako na makitang caller ID. Hi, baby ko. Mommy, I miss you. Miss mo agad si Mommy? Inihatid niyo pa nga ako ni Lolo at Lola sa work ko, di ba? Opo, miss na kita. I don't have school today and naboboard po ako kasi wala ka. Ang sweet naman ng baby ko. Hindi po pwedeng umuwi si Mommy kasi po nag-work pa ako. You understand naman, di ba anak? Opo. Mag-review ka na lang para sa exam mo bukas kasi periodic exam niyo bukas, di ba? Magre-review ka para ma-refresh ka sa mga pag-aralan ninyo at para may maisagot ka bukas. Tapos po, susundin ka namin ulit after ng work mo? Oo na po. Itanong mo kay Lolo at Lola if okay lang nasunduin niyo ako mamaya. Okay po? Yay! I love you, Mommy. You're the best. Ay sus, nambola pa ang baby ko. Sige na. Mommy will go back to work na. Baka pagalitan ako ng boss mo. I love you too, baby. Nang ibaba ang tawag. Huminga ako ng malalim at bumalik ng station ko. Paibalik ko may nakita akong bouquet ng bulaklak kaya nangunot ang noo ko. Wala sa sarili ako napatingin sa opisina ni Maxwell. Ayaw niyang magpatawag na, Sir, diba? Di tawagan natin siyang Maxwell? Nakatingin siya sa akin at parang inaobserbahan ang gagawin ko sa bulaklak. May nakita akong maliit na note sa mga petals kaya kinuha ko ito at wala sa sariling inaamoy ang bulaklak. Lihim ako napangiti dahil mahilig talaga ako sa bulaklak. Never pa ako nakatanggap ng bulaklak sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang at walang nakakanam na mahilig ako sa bulaklak. Flowers for a gorgeous lady like you, Juliana Maxwell Monteverde. Hindi nilang Maxwell ang nilagay. Napakatamad. Ito na naman ang puso ko, naguhurumentado sa bilis ng tibok. Heart, akala ko ba crush lang? Kusang nawala ang hindi ko na maalalang gusto niya lamang ako. Dahil akala niya dalaga ako katulad nila Rose at Alexa. Pero anong i-explain ko kay Francine kapag nakita niyang bulaklak na to na dala ko? Paniguradong iisipin noon may nanliligaw sa akin. Alam ko na. Bibili na lang ako ng vase na maliit para dito ko na ilalagay yung mga bulaklak. Di naka-design pa yung table ko, di ba? Ang talino talaga. You're the best talaga, self. Hinayaan ko lang muna ang bulaklak doon at inayos ang schedule ni Maxwell for today. Mamayang lunch break na lang ako bibili ng vase. Juliana's POV. Pagbalik ko galing lunch break, daladala ko na sa paper bag ang vase na nabili ko. Kaso pagbalik ko wala ng table ko. Natanggal na ba ako sa trabaho? Hala, ang mga gamit ko nasaan? Oh my God, ano bang nagawa kong mali? Alexa, nasa ng table ko? Nagpapanik kong tanong at nigyog niya. Kalmahan mo, girl. Hala, fire na ba ako? Bakit di ko alam? May nasasasante bang walang alam? Ang OA mo, ha? Yung table mo, pinapasok ni Sir Maxwell sa loob ng office niya. Ha? Bakit daw? May mali ba akong ginawa? Girl, hindi ako sa Sir Maxwell kaya hindi ko masasagot yan. Itanong mo na lang kay Lucifer, nandun siya sa office niya. Sabi niya. Huminga ako ng malalim, kinakabahang kumatok sa office ni Maxwell. Sir, pinapasok niyo po sa utilities yung table ko? Yes, and how many times do I have to tell you to call me Maxwell? You can also call me babe. Natahimik ako sa tinuran niya. May nagawa po ba ako mali sa trabaho ko? None. Bakit? Because I don't want those male employees to go to you every single chance they get. Ayoko may lapit na lapit sa'yo. I should be the only guy that can go near you and even hug, kiss and touch you. Walang iba, Juliana. Ako lang. Akin ka lang. Sorry po, sabi ko at napayo ko. Yes, be sorry. Bakit ba kasi ang ganda-ganda mo? Bakit ang sexy mo? Bakit ang bait-bait mo? Bakit kasi nagkakagusto ako sa'yo even yung mga lalaki dito na may asawa at anak na? Why are you so gorgeous, baby? Napatingin ako sa kanya nung hawakan niyang mukha ko sa magkabilang kamay niya. Sakop na sakop ng kamay niya ang mukha ko. Ang laki ng kamay niya, shit! Nakakatakot kapag humampas sa'yo. Hinalikan niyang noo ko at tumiwali na sa akin. Pakiramdam ko, tinanggalan ako ng hangin sa katawan dahil sa pagkakalapit naming dalawa. So paano pa ako makaka-focus sa trabaho kung nasa loob na mismo ako ng office niya? Laking pasalamat ko nang bumalik siya sa table niya dahil tumunog ang laptop niya, meaning may meeting siya. Ako naman umupo sa swivel chair ko at inayos ang bulaklak doon sa bagong bili kong vase pagkatapos nalagyan ng tubig yon. Nalagay ko ang vase sa table ko at inarrange ang bulaklak doon hanggang sa makontento na ako. Langhap na langhap ko. Yung halimuyak ng bulaklak na nasa table ko lang kaya hindi ko mapigilang di mapangiti. Hindi ko alam pero relaxing para sa akin ang amoy ng bulaklak. Tsaka mahilig talaga kasi ako sa bulaklak. You love it?
Napatingin ako sa boss ko na kanina pa palang nakatingin sa akin habang nasa meeting niya. Dinig na dinig ko mga nag-i-English sa laptop niya, ang mga ka-meeting niya. Po? The flowers I gave you, you love it? Thank you po. Sabi ko at ngumiti ng tipid. I can see flowers make you smile and I want to see your smile every day. Di na ako nagsagot dahil nag-mute na siya at nag-focus sa meeting niya. Napansin ko rin nakababa yung blind sa laging naka-open nung nasa labas pa yung table ko. Paano ko makakatawag kay Francine ito? Lalabas na lang siguro ko kada break para tawagan siya. After ng meeting niya, ramdam ko ang titig niya sa akin habang tahimik ako nagtatrabaho dito. Are you going to straight after work? Yes po. I will drop you from now on. We will go to work and we will go home together. Po? Hindi pwede. And why is that? Susunduin ko lang po ang kapatid ko at ang anak ko. Tumawag sa akin si Francine habang bumibili ako ng vase at sinabing sila ni Kuyang magsusundo sa akin mamaya. Monday then, alam ko naman ang bahay ninyo. Kinakabahan ako sa sinabi niya. Paano kapag nakita niya si Francine? Anong sasabihin ko kay tita? Ano ang sasabihin ko kay kuya? Hindi po ako sigurado kasi baka ihatid sundo ko ng kuya ko or ng tito-tita ko. Protective, I can say. I can talk to them. I will assure them that you are safe with me. Why don't we go to your house together right now? Po? Bawal po eh. Hindi sila tumatanggap ng bisita. Oo, hindi nga. Your family doesn't accept visitors? Weird. Para siyang di makapaniwala sa mga sinasabi ko. Halata mong confusion sa mukha niya. Opo, weird nga sila. Ayaw nilang may bisita. Opo, tama kayo. Weird talaga sila. Super. Shit, Juliana, anong kalokohan ng mga pinagsasabi mo? May tao bang di matanggap ng bisita? Bullshit ka rin talaga minsan, self. Pero sana naman maniwala siya, Diyos ko. Mukhang dito ako masistress at di sa trabaho ko eh. Dapat na ba akong kumonsulta kay Rose at Alexa? No. Hindi, aasarin ka nila at baka hindi pa sila maniwala kapag sinabi ko nag-confess si Maxwell sa akin. Oo, tama, pagtatawaran lamang nila ako. Kaya mo yan, self. Strong independent woman ka, diba? Parindigan mong pusang gala talaga. Sino ba kasi nagpauso ng strong independent woman na yan, Diyos ko? Pagkatapos ng working hours, agad kong niligpit ng mga gamit ko dahil nasa baba na raw si Kuya at Francine. Halos mag-teleport na ako sa sobrang pagmamadali para walang makakita kay Francine. Since weekend naman bukas, nagpalit ako ng damit at tumiretso kami sa coffee shop. Siyempre kasamang bulinggit kong parang tarsier kumakayakap sa akin. Nandun siya sa office kasi dinala ni Ate Diana yung isa nilang aso, kaya nakikipaglaro siya doon. Si Kuya naman tumutulong sa mga barista since yun yung passion ni Kuya at expert siya sa pagbabarista. Baka naman malunod ka sa lalim ang iniisip mo. Ma'am Tiffany, hello po. Sabi ko at ngumiti. Tsaka umayos ng upo. Para kasi akong naluging nakatulala sa labas habang nakaupo dito sa gilid. Care to share? Po? I'm a retired psychiatrist and I believe in the saying that it's better to open up to a stranger because they won't judge and I never judged you. So, care to share? Huminga ako ng malalim. Iniisip ko magsasalita ba ako o hindi. Sige, mukhang hesitant ka. Do you know kung bakit ang gaan ang loob ko sa'yo? Bakit po? Because I was also a single mom. Supposed to be a single mom. Po? Totoo po? Ano pong nangyari? I was 20 that time and my ex-boyfriend raped me. I was a virgin until that time he raped me. Nagbunga yun because no protection was used and I was not safe that time. Tinakbuhan niya ako and I was left with nothing. Buti na lang my parents had my back that time. Then I was 6 months pregnant when I met my husband. He was a mere stranger and he was my mom's patient. Nagkita lang kami sa clinic ng mom ko kasi my mom was a psychiatrist. Then, Cupid did his magic. He was willing to accept my child as his. Kaso nung nanganak ako, my supposed to be firstborn has no heartbeat. He died in my womb. I got depressed but my husband never left my side. He was mourning with me kahit hindi naman niya anak yon. Pero nag-aaral ako while pregnant. Homeschooling, so yon. After I got my license, he proposed to me and we got married. At ngayon, may dalawa na kaming anak. Parehong lalaki and they know my story. Binibisita rin nila yung kuya nila kapag birthday/death anniversary niya. We all gather sa puntod niya. Sorry po. It's fine. Past is past. What's important is that he is always in our hearts. How about you? Bakit mukha kang nalugi dyan? Pareho lang naman po tayong tinakbuhan, pero hindi po ako na-rape. Pareho po namin ginusto yun kaso iniwan ako ng ex ko sa ere nung usapang responsibilidad na. Tinaboy din po ako ng mga magulang ko. Si kuya, tita, tito at ate Diana ang umalalay sa akin mula nang malaman nilang buntis ako.
Lumaki si Francine na sila yung kinikilalang pamilya. Di na rin po ako nakabalik sa pag-aaral kahit gusto akong pag-aralin ng kuya ko. Feeling ko po kasi majudge ako eh. Kaya't sabi ko po yung perang may ipon is ipanghanda na lang sa pag-aaral ni Francine. 10 taon pong lumipas, wala akong tinanggap na lalaki sa buhay ko. Kasi nakafocus na ako kay Francine. Siya yung naging buong mundo ko at ayoko may manakit sa kanya kasi ayokong maranasan niya yung naranasan ko sa mundong to. Sabi ko pa, kung kailangan itago ko siya para maprotektahan, gagawin ko yon. Hanggang recently po, actually kanina lang, yung boss ko po umamin sa akin na gusto daw niya ako and such. Hindi ko naman po alam ang gagawin ko kasi alam ko, nagugustuhan niya ako kasi hindi niya alam na may anak ako at single mom ako. Then tell him. Natatakot po ako eh. Baka husgahan niya ako, tanggalan ng trabaho may anak po akong binubuhay. Ayoko naman pong iaasa kay kuyang lahat. He is an idiot if you do that. Sometimes we will know people's motive kapag nagpakatotoo tayo. I am not saying sinungaling ka. That's a white lie for you to protect your daughter. Totally understandable. Kasi kahit ako, ganun ang gagawin ko. But Juliana, let yourself be happy too. Not just with your daughter kasi kahit sinong ina, kasiyahan ng anak and I admire you for that. Pero you also have your personal life. I don't see anything wrong para pigilan mong sarili mong sumaya. Kung gusto mo rin naman siya. Let him. Be true to him. And once you tell him the truth, observe. Ganun lang yon. Kapag may mali, bitaw. Napatingala na lang ako sa sinabi ni Ma'am Tiffany. Juliana's POV. Hanggang ngayon, napaisip ako sa sinabi ni Ma'am Tiffany. Gustuhin ko magpakatotoo kasi natatakot ako. Baka biglang mawala siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit natatakot akong mawala siya sa akin. Masyado pang maaga para panagutan ng mga puso ko. Sa labas ng opisinang to, isang napakasungit na boss ni Maxwell. Kaya nga Lucifer ang tawag sa kanya eh. Bubulyawan ka niya kahit nasa kalsada pa kayo. Kahit nasa gitna kayo ng maraming tao basta mali ang ginawa mo. Pero sa loob ng opisina niya, para siyang maamong tupa sa akin. Para ko nagkaroon din ng anak. Dahil ang klingi din niya katulad ni Francine. Katulad ngayon, pagkatapos bulyawan yung mga finance kanina sa meeting nila, ito ang nakayapo sa akin pagkasara ng pinto. Hinila pa ako papunta sa upuan niya at pinaupo ko sa hita niya. Tsaka siya yumakap sa bewang ko na parang batang pinagkaita ng candy. They deserve what I did, right? Hindi, sabi ko. Are you siding with them? You should side with me, baby. Hindi nila deserve yon. You want the report to be perfect. Walang perfect sa mundo. Kahit ikaw nagkakamali. Kahit ako nagkakamali pero never mo akong binulyawan. Because I love you. And that's biased. Hindi ka dapat bias sa kung sino lang yung gusto mong itrata ng maayos. Dapat pantay-pantay lahat. Mag-sorry ka sa kanila. No, I would never shit do that. Mukha nga mo, Maxwell. Oo, nasanay na akong tinatawag siya sa pangalan niya kapag kami lang. Halos 3 buwan na rin magmula nang umamin siya at ganito na lagi niyang ginagawa. Fudge! My name sounds sexy when you say it. Sabi niya at tinalikan ako sa leeg. Diyos ko Lord, heart, magtigil ka nga, kumalma ka please. Para ako nang hina sa mga halik niyang yon. Shit! Magtigil ka. Mag-sorry ka sa kanila kasi hindi nila deserve masigawan mo. Nag-effort sila para gawin yung report na yon tapos ipaparamdam mo lang sa kanilang basura yon? Because what they did is trash. Hindi yun yung gusto kong makita. Ipaliwanag mo ang gusto mong makita sa mga reports nila. Dahil hindi sila si Madam Auring para hulaan ang gusto mong makita sa report. Learn to communicate with them. Hindi yung binubulyawan mo sila. Kapag hindi ka nag-sorry, hindi na kita kakausapin kahit kailan. What? Shit, no. I cannot even last a day without cuddling with you. Eh di mag-sorry ka. Ipatawag mo sila dito at mag-sorry ka. Tapos ipaliwanag mo kung anong gusto mong makita sa report. Nang mahinahon at maayos. Sabi ko. Kinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin at naglakad pabalik sa table ko. Baby, come back here. Pagmamakaawa niya. Ipatawag mo sila at mag-sorry ka at kausapin sila. Sabi ko habang nagsisimulang gumawa din ng report para sa meeting ng mga secretaries mamaya. If I do that, we will cuddle? Gawin mo muna. Ah, fine. Pasalamat ka, mahal kita. Eddie, thank you. Pasagot ko na lang na siyang kanyang kinainis. Napansin ko nagtatype siya sa laptop niya kaya hindi ko na siya inistorbo. Pareho kaming nanahimik. Araw-araw, may bagong bulaklak sa vase ko dahil mas maaga siyang pumapasok sa akin. At may dala na siyang coffee para sa aming dalawa. At naglalagay ng bagong bulaklak sa vase ko dito sa table ko. Kaya mas nasisiyahan ako mag-work dahil sa mga bagong bulaklak na nakikita ko kada araw. Nang matapos ako sa report,
Kinuha ko yung notebook ko, ballpen at phone, at saka tumayo at takmang lalabas na ng pinto. Where are you going? May meeting kami nila Rose ngayon at pupunta na po ako ng conference room dahil nagpiping na sila sa akin. Sabi ko, sakto naman may kumatok. Come back quickly, please. Depende sa meeting. Sabi ko at binuksan ang pinto. Binati ko sila at lumabas na. Sila na may pumasok sa office ni Maxwell. Inihintay ko lang na mag 5 p.m. kasi sasamahan ako ni Rose at Alexis sa mall para bumili ng regalo para kay Francine. Birthday niya sa Sabado at 11 years old na siya. Matagal na kasi niyang gustong magpabili ng kwintas katulad ng sa akin, kaya yun yung binilhan ko. Habang naghihintay ng oras, pabalik ko galing sa meeting namin. Biglang kumatok at lalalang laki ang mata ko sa nakita kong pumasok sa office ni Maxwell. Napanunok ako at hindi ko alam kung ano ba ang aking sasabihin. Nahalata rin ng gulat sa mukha ng ginang. Good afternoon po. Bati ko at nagbaw ng kaunti. Mom? Dad? What are you doing here? Mas lalo nandaki ang mata ko sa tinawag niya nang dumating ang bisita. What? Siya yung isa sa mga anak na kinuwenta ni Ma'am Juliana sa akin. Pusang tipaklong. Mas lalo ko nahiya. Do we need a reason to visit our son? Sabi ng lalaking kamukha niya. At dumiretso dito sa sofa sa office niya. She must be your new secretary? Tanong ni Ma'am Juliana. Yes, Mom. Dad, meet Juliana, my secretary. Juliana, meet my parents, Rico and Tiffany Monteverde. Para ako nanliit sa sarili ko. Hindi ko alam kung may kumirot sa dibdib ko na ipakilala niya ako secretary. Totoo naman eh. Secretary lang naman talaga niya ako sa harap ng marami. Even sa harap ng parents niya, yun lang ako. Sa harap ng maraming tao, kahit sino naman kasing lalaki, mahiyang ipagmalaki ang katulad ko. Dahil unang-una, hindi ako mayaman. Pangalawa, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. At pangatlo, single mom ako na talagang nakakahiya sa side niya. Yun lang ako sa harap ng maraming tao. Kung ano man ang namamagitan sa amin, ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa, mananatili na lang yung sekreto sa pagitan naming dalawa. Hanggang doon lamang yon at masakit man, pero kailangan kong tanggapin. May gusto po ba kayong inumin? Coffee, tea, juice, soda? Pag-aalo ko. No need, Iha. Hindi naman kami magtatagal. Thank you, we just really visited our son. Sabi ni Ma'am Tiffany. Sir, Ma'am, lalabas lang po ako. Just call me po if you need anything. Dari-dari na akong lumabas at hindi na hinintay pang sasabihin nila. Dumiretso ako sa elevator, umakyat sa rooftop at doon tahimik na umiiyak. Para akong tanga. Wala naman akong karapatan magdrama dahil totoo naman na sinabi ni Maxwell. Secretary naman talaga niya ako pero bakit ang sakit? Dahil ba nag-expect akong masyado? Pero bakit ako nag-expect na ipapakilala niya sa magulang niya base sa mga confessions niya sa akin? Eh sino ba ako para mag-demand? Isang hamak na sekretary lamang naman ako. Hindi nakaka-proud ng trabaho dahil hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Sa ibang tao wala akong alam at hanggang sekretary lang kakayahan ko. Kaya mas okay siguro yun na ipakilala siya sa akin. Dahil baka hindi rin ako gusto ng magulang niya para sa kanya. Lalo na alam ni Ma'am Tiffany na may anak ako. Mother knows best, ika nga. Walang magiging proud sa akin dahil disgrasyada ako. Walang pera at hindi nakatapos sa pag-aaral. Agad kong kinapa ang phone ko. Tinawagan ang anak ko. Phone call lang. Dalayo ko makita niya akong umiiyak. Dahil iiyak din yon. She is my sanity. Mga salita na lang niyang papaniwalaan ko. Mommy, hindi ka po busy? Hindi po, baby ko. Pinilit kong ayusin ang pananalita ko para hindi siya makahalata. Baby, may tanong si mommy. Okay po. Proud ka ba kay mommy? Proud ka ba na akong mommy mo? Mommy, are you okay? Just answer, anak. Opo, super proud po ako kasi ikaw ang mommy ko. Tsaka you're the best mommy in the whole world po kaya. Kahit hindi mayaman si mommy? Opo, enough na po kay Francine yung mga ginagawa at binibigay mo po for me. Kahit secretary lang si mommy? Opo, kasi nag-work ka po para sa akin eh. Kaya proud po ako na ikaw ang mommy ko. Kahit na hindi nakapagtapos ng study si mommy? Opo, mommy. Basta ikaw po mommy ko, enough na po yun for me. I love you, anak. Mahal na mahal ka ni mommy. Mas love na love ka po ni Francine. Mommy, are you okay? Yes, anak. Okay na si mommy kasi nakausap na kita eh. Sure ka po? Yes po. Sige na, babalik na sa trabaho si mommy. Behave ka dyan ha? Opo, mommy.
Pinatay ko ng tawag at huminga ng malalim. Hindi ko kailangan maging proud ng ibang tao sa akin. Sapat na sa aking proud ng anak ko. Kailangan maging proud ng ibang tao sa akin. Si Francine na lang ang buhay ko at wala nang iba pa. Sobra-sobra na siya para sa akin. At siya na lang katino ang natitira sa akin. She's making me sane every time may nangyayaring ganito. Magpo-focus na lang ako sa anak ko. Tama ng kahibangan. Juliana, gumising ka na sa katotohanan. Tama ng imahinasyon mo. Huminga ako ng malalim tsaka bumalik sa baba at nagpaka-sekretary.